Wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa. Pagre-resign, wala sa bokabularyo ni Vice President Sara Duterte kahit may kinakaharap na impeachment. Posibleng paglilitis, pinaghahandaan na. There are surrender feelers regarding that matter. Pinaformalize na lang ang pagbalik ni Sir, ni General, para sa kanyang surrender. Dating general na sangkot sa 990 kilos ng shabu na nasa ibang bansa, gusto na umanong sumuko ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group. Warrantless arrest papayagan ng Commission on Elections sa mga insidente ng vote buying and selling. Itong pamunuan ng SAIC ay ire-recommenda sa LTO na yung insidente ay patawan na itong motorcycle rider ng yung kanyang i-revoke ang kanyang driver's license. Pagbawi sa lisensya ng rider na nakasagasa ng enforcer sa Ortigas, irerekomenda ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Hirit kami ulit pagdating ng budget season na sana madagdagan ulit yung mga budget namin for capital expenditure para makabili kami ng equipment. Dagdag budget para makabili pa ng gamit pantugon sa panahon ng kalamidad. Hihilingin ng Department of Social Welfare and Development. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Matapos ang matagal na pananahimik, nagbigay na ng pahayag si Vice President Sara Duterte ngayong araw kaugnay sa pagkaka-impeach sa kanya ng Kamara. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita sa publiko ang pangalawang Pangulo matapos suportahan ng mahigit 200 mambabatas ang impeachment laban sa kanya. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Magandang hapon, Jed. Ano ang naging pahayag ni VP Sara kaugnay sa nakaambang impeachment trial niya sa Senado? At kung nakita mo't napansin ang kanyang muka, gesture, paano niya hinaharap ito? Magandang hapon, June. Maikli ngunit naging makahulugan yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay nga rito sa nakahandang impeachment trial sa kanya sa Senado. Sanging sinabi niya ay God save the Philippines. Bukod dito, nagpaabot din siya ng taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan nating patuloy na nagdarasal, nagtitiwala, sumusuporta at nananatiling nagmamahal sa kanya. At sinabi niya rin, June, na aniya sa taong bayan ang tagumpay. Wala sa isipan ni Vice President Sara Duterte ang pagbibitiw sa pwesto sa kabila ng nakaambang impeachment trial laban sa kanya sa Senado. Wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng. Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Ayon sa pangalawang Pangulo, nakapokus ngayon ang kanyang kampo sa paghahanda para rito. Sa katunayan, aniya ay magkakaroon ng pagpupulong ngayong araw kasama ang kanyang legal team upang malaman ang detalye kaugnay ng Articles of Impeachment na inihain sa Senado. Hindi nagbanggit si VP Duterte ng mga pangalan kung sino-sino ang mga abogadong dedepensa para sa kanya. Wala rin aniya silang hinaharap na problema sa preparasyon para sa impeachment maliban na lang sa overwhelming na bilang ng lawyers na nag-signify aniya ng kanilang suporta.
Sinabi rin ng Vice Presidente na welcome ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging bahagi ng kanyang legal team o magbigay ng advice. Hindi lamang aniyan niya gusto na si dating Pangulong Duterte ang manguna o mag-lead dito. He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. Dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Samantala, isa sa sinasabing dahilan kung bakit na-impeach si VP Duterte ay ang umano'y pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ngunit muling binigyang diin ng pangalawang Pangulo na wala siyang assassination threat sa mga ito. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, not say that. Sa kabila ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, siniguro niya na tuloy ang programa at trabaho ng kanilang opisina. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. Nag-announce na kami na wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget. So hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. Tutuloy siya. Samantala, sinabi ni VP Sara na hindi siya dadalo kapag nagsimula na ang impeachment trial sa Senado dahil may option naman aniya siya na hindi pumunta rito. Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. June, masayang sumagot kanina si Vice President Sara Duterte doon nga sa mga katanungan ng media kaugnay dito sa nakaambang impeachment trial sa kanya sa Senado. Minanggit niya rin kanina na November 2023 pa lang ay may mga abogado na siyang nag-aaral kaugnay dito sa impeachment at ngayon na nasa Senado na yung articles of impeachment ay puspusan na yung ginagawang paghahanda ng kaniyang legal team kaugnay rito. Hindi naman niya eksaktong binanggit kung siya ay confident pagdating doon sa numbers o sa boto na maaari niyang makuha sa Senado kung sakaling magsimula na itong impeachment trial dahil aniya mas nakapokus sila pagdating doon sa preparasyon o kung ano yung mga detalye nakapaloob doon sa articles of impeachment. June. Nagkaroon ba kayo ng follow-up question, Jed, doon sa sinasabi ni VP Sara na nagpadala siya ng mensahe sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na everything is alright at ang tugon ng dating Pangulo ay yung video na sinasabi ni VP Sara na yung kanta nung nasa video ay yung MacArthur Park. Nag-follow up ba kayo ng question kung ano ibig sabihin nito? June, wala naging follow-up doon sa kantang sinend ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa mensahe ni VP Sara na everything na magiging okay yung lahat. Pero June, binanggit ni VP Sara na welcome naman itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nais niyang maging parte noong legal team ni VP Sara pagdating dito sa impeachment trial sa Senado. June. Kasi kayong mga Gen X ka na ba, Jed? Kasi kami mga Gen Z. Kasi kami mga Gen X, mga pinanganak ng mga 80s. Naabutan pa namin yung kanta na yan, na MacArthur Park na yan, na yan ay isang kanta ng Magsing Irog na naunsyami yung kanilang pagmamahalan na alam naman ng lahat na sa umpisa pa lang ay hindi talaga magpo-pursue. Ganun yan, Jed. Parang, kasi dati nang may pahayag si dating Pangulong Duterte na parang sinasabi sa kanyang anak, wag na anak, mahirap yung maging pangalawang Pangulo, kaya sumuong ka pa sa ganyang politika. Kasi nakita mo naman na hindi naman talaga sumuporta si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa tandem kasi ang sinuportahan niya lang talaga ay si Vice President Sara Duterte. Jed.
Yes, Jun, wala na nga tayong detalye doon sa naging conversation nila o yung sa pag-uusap nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil yun nga, binanggit ni Vice President Sara Duterte kanina matapos maihain sa Senado yung impeachment laban kay VP Duterte ay hindi pa niya nakakausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte bukod doon sa naging palitan nila ng mensahe, Jun. Alright, maraming salamat. Jed Neresina, nagulat na live mula sa Mandaluyong City. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na 25 kongresista pa ang humabol upang magsumite ng kani-kanilang verification form bilang endorsers sa 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Noong Miyerkules, February 5, na siyang huling araw ng sesyon sa plenaryo ng Kamara, inendorso ng 215 mambabatas ang ika-4 na reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Velasco, kung pahihintulutan ng Senate Impeachment Court, magiging 240 na ang signatories sa articles of impeachment na kumakatawan sa supermajority ng Kamara. Hindi umano nakapunta ng pisikal ang 25 mambabatas sa initial na oath-taking at verification sa 4th impeachment complaint dahil sa commitment sa ibang bansa, habang ang iba naman ay nasa kanilang distrito. Ang 240 signatories ay sobra-sobra na sa requirement na 1/3 ng House members upang maiakyat ng diretso ang articles of impeachment sa Senado. Tinuligsa ng ilang mambabatas ang anilay tila pagbabaliwala ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment. Giit ng mga ito, dapat makonvict ang pangalawang Pangulo sa articles of impeachment na inendorso nila sa Kamara. Ito ang balita ni Rosa Licaz. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Tumaas ang kilay ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa anyay tila pagsasantabi ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment. Si Sendanya ang endorser ng unang impeachment complaint na inihain sa Kamara noong December 2024. Hindi rin matanggap ng mambabatas ang pahayag ng pangalawang Pangulo kasunod ng pag-endorso ng Kamara sa Senado ng 7 articles of impeachment. Sa kanyang pahayag, ang tanging tugon ni VP Sara sa reklamong impeachment, mailigtas ang Pilipinas. God save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. At mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God save the Philippines, ilang beses nga na hindi niya na-save ang DepEd mula sa corruption. She's not taking it seriously, and that's her right, no? At bigay natin sa kanya yon, in how she looks at things and how she looks at that particular complaint. Hindi naman natin siya pwedeng masabihan o madiktahan kung ano yung dapat niyang pakiramdam. Ang Makabayan Black lawmakers kinonde na rin ang tila pagmamaliit ni VP Duterte sa isyu ng impeachment, lalo na ang hirit ni VP Duterte na mas masakit pa umanong iwan ng kasintahan kaysa ma-impeach ng House of Representatives. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi katulad ng paghiwalay ng magkasintahan ng impeachment, kundi seryosong usapin ang pananagutan sa taong bayan at pagwawaldas ng pera ng bayan. Kaya para sa mga kongresista, dapat mapapanagot si VP Duterte sa anilay paglabag nito sa konstitusyon sa pamamagitan ng impeachment at hindi nila ipinapanawagan ang pagbibitiw nito sa pwesto. Kaya tayo nag-file ang impeachment complaint because we want her to be convicted. Dahil ayaw natin na magkatakbo pa siya muli sa isa pang public position. Rosa Licaz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiyak na mahahati ang atensyon ng Kongreso sakaling matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang analyst, maaaring maapektuhan dito ang pinakatrabaho ng mga senador at kongresista na gumawa ng batas na inaasahan sanang mapakikinabangan ng mamamayan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I think it's going to divide the time of our senators, and those who are involved among yung prosecution team. So
some members of the House of Representatives. Posibleng maapektuhan ang priority legislation o mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon kung matutuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa political analyst at professor ng University of Santo Tomas na si Dennis Coronacion, mahati ang oras ng mga mambabatas sa pagtutok sa impeachment laban sa Vice Presidente. Definitely going to consume a lot of their time every day, except probably on weekends, para dito sa impeachment trial na to. So sayang kung may mga priority bills tayo, wag naman sana medyo maapektuhan. Baka bumagal pa lalo yung legislative process dahil hati yung oras ng ating mga senador. Wala ring katiyakan kung ano ang magiging epekto sa ekonomiya ng impeachment. Yung posibleng impact naman sa ekonomiya natin, maaari lang ito magkaroon ng impact if there is a negative impact, if there is a perception, public perception, potential investors sa Pilipinas. Sa kabila naman ito, para kay Professor Coronacion, hindi magiging masama ang imahe ng Pilipinas kung umusad man ang impeachment trial. Sa halip, mas magiging positibo ang pananaw ng international community sa nangyayari sa bansa. I think that's going to create a positive image for our country kasi ano ba yung mukhang ipopromote natin by pursuing the impeachment trial. Number one, yung accountability of our public officials. Ibig sabihin, we do not tolerate any corrupt practices of our government officials. Tapos, pwede na rin natin matigil yung tinatawag na culture of impunity. Kung ba man tinotolerate lang natin, hinahayaan natin yung mga kamalian ng ating mga public officials. Mismo si Pangulong Marcos Jr. ay hindi nababahala sa maaaring maging epekto sa ekonomiya ng impeachment laban kay Vice President Duterte. Ito ay kung magpapatuloy ang mga plano at estratehiya ng pamahalaan ukol sa pamumuhunan at ilang reforma. Nel Maribukok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Handa na umanong sumuko ang isa sa dalawang dating general na sangkot sa 990 kilos ng shabu na nakumpiska sa Maynila noong 2022. Biniberipika naman ng Criminal Investigation and Detection Group ang pinagtataguan ng isa pang dating general na nagpahayag ng saloobin sa social media hinggil sa kinakaharap na kaso. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Surrender feelers regarding that matter. Pinaformalize na lang ang pagbalik ni Sir, ni General, para sa kanyang surrender. Mayroon ng surrender feeler na nakarating sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG mula sa isa sa dalawang dating general na sangkot sa 990 kilos ng shabu na nakumpiska sa Maynila noong October 2022. Ang naturang general ang sinasabing nakaalis na ng bansa bago pa lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Ayon kay CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, nahaharap ito sa kasong paglabag sa Section 92 o bungling in the prosecution of drug case ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Available ang kaso niya. Hindi siya doon kasali sa non-bailable. So it's very less complications sa kanyang kaso. Sinabi pa ni General Torre na sakaling umuwi ng bansa ang general, handa ang kanilang mga tauhan na sunduin ito sa airport. Pwede niya rito, susunduin lang namin and we'll assist him to post bail. Karapatan niya naman yan. And there's a great possibility with regard to that matter. Kasi ganun din naman tatawagin din naman ng police ng immigration dahil ang pangalan niya nandun sa lookout bulletin. Kaugnay naman kay retired Brigadier General Narciso Domingo na lumutang sa social media para maglabas ng kanyang saloobin. Sinabi ni General Torre na mayroon na silang pinupuntahang mga lugar upang hanapin ang nagtatagong general. General Domingo naman ay taga Mindanao. So doon natin siya hinahanap. Various areas of Mindanao ang ating hanap sa kanya ngayon. Pero hindi naman napipreclude a possibility na he could be in
other places of the country. Sabi niya, sir, hindi siya susuko. Well, nasa kanya yun. Pero eventually, dalawang arm of the law will catch up on him. Sa kasalukuyan ay 8 pa rin ang pinagkahanap ng mga otoridad na kinabibilangan ng 2 general, isang police colonel, isang lieutenant colonel, isang lieutenant, 2 police senior master sergeant at isang police master sergeant. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umakyat na sa 691 ang nahuli ng mga otoridad na lumabag sa ipinatutupad na gun ban ng Commission on Elections o COMELEC. Base sa tala ng Philippine National Police, pinakamarami sa mga naaresto ay mga sibilyan, sinundan ng security guards, AFP personnel at dayuhan. Mayroon ding mula sa ibang law enforcement agency, appointed government officials at elected government officials. Samantala, 12 insidente na ng karahasan ang naitala ng PNP ngayong election period. Sa naturang bilang, isa na ang Validated Election-Related Incident o ERI. 3 ang patuloy na iniimbestigahan at 8 ang kumpirmadong walang kinalaman sa halalan. 8 na po ang natapos po ang validation at sila po ay considered na po na non-election related incidents. However, out of that 8 non-election related incidents po ay may 2 po tayo dyan na pinag-aaralan at isa-subject po sa revalidation to confirm whether or not talagang non-related, non-election related incidents po, particularly in Region 1 po at Region 12 po. Sa areas of concern naman, nananatili sa 403 ang election areas of concern. 188 ang nasa ilalim ng yellow category, 177 ang orange, at 38 naman ang red category. Nilapatan ng First Aid ng UNTV News and Rescue ang 2 sugatan sa nangyaring aksidente sa Butuan City na kinasasangkutan ng motorsiklo at isang bisikleta. Ayon sa rider, walang blinker ang bisikleta at madilim sa lugar kaya nasagi niya ang nagbibisikleta. Ito ang balita ni Hazel Fuerzas. Mountain bike, ma'am. Nasa sa kitang among ambulance, ma'am, pero na itong kapartido, makaliyong na natin, ma'am. Okay, sige, copy. Unsay status aning atong mga pasyente, sir? Wala ko may quality na related rin, ma'am, pero mura. Sige, sir. Okay, sir. Ongoing na, sir. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue mula sa Butuan City Disaster Risk Reduction Management Department kaugnay sa aksidente sa pagitan ng motorsiklo at bisikleta sa National Highway Barangay Antungalon, Butuan City, pasado alas 9 kagabi, February 6. Pagdating sa lugar ay nilapatan na ng First Aid ng Butuan City RMD ang 2 sugatan at inendorso sa UNTV ang rider ng motorsiklo. Nagtamo ito ng mga sugat sa kanan at kaliwang siko, sa braso at kamay at iniinda ang pananakit sa kaliwang tuhod. Nakahilot na lang siya. Ito ginawa, sir? Kasi mong ulo, sir, baka malipong, di ka kasukaon. So, karon sa man, wala ba na kontrol ang hindi ba ito kasakit? Wala. Sa wala lang pagkusapos. Pagkusapos na. Pero pinakasakit yun kanina sa Ayon sa rider, pauwi na siya sa kanilang bahay nang mangyari ang aksidente. Aminado si Lapaza na siya ang nakabangga sa nakabisikleta dahil madilim sa lugar. Nagpreno naman siya ngunit di ito kinaya kaya niya nasagi ang nakabisikleta. Padagan ako sila nga padulong. Wala ko kabantay padulong kay bike. Wala ko si blinker gano'n. Pagkanan akong imiban siya, pero nasapon gina ko siya. Nasensipan niya? Oo, nasensip na siya. Accept gina ko na nasensip siya, pero mutong natumba ko kaya na sensip man ako siya. Murag paminan ako, nagkaduha, katulog. Murag, unsa man sa kapuso yung magdagan? Board dito din. Matapos lapatan ng First Aid ang rider, dinala ito sa Agusan del Norte Provincial Hospital.
Dinala naman ng Butuan CDRMD ang biktimang sakay ng bisikleta sa Butuan Medical Center. Hazel Ferzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakuha na ng mga kinatawan ng Estados Unidos ang 14 na foreign nationals na nasawi sa air accident kahapon sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ngunit tumanggi na silang kilalanin ang mga nasawing US service member. Ito ang balita ni Alan Manansala. So far sir, as of this time sir, yung biktima na 4 na biktima na left na doon sa area, ginamit kanina mga 7:45 AM, gamit yung Chinook helicopter. At saka sa ngayon, ongoing pa yung retrieval ng mga debris. Dumating ngayong araw ang isang ICH Chinook helicopter ng Estados Unidos sa crash site sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao para kunin ang labi ng 4 na US service members na nasawi sa plane crash kahapon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Henry Biñas, Deputy Provincial Director for Administration ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office, pasado alas 7 ng umaga lumapag ang naturang chopper. Agad itong nakipag-ugnayan sa kanila, ngunit tanging seguridad lamang sa ginawang retrieval sa mga labi ang kanilang hiniling. Yung assistance lang na hiningi nila na mag-provide ng kanilang security as of now. In fact sir, kagahapon pa dumating yung suko natin from Cotabato City, headed by Colonel Dacate, but unfortunately may nagsabi na hindi galawin. Instead yung US rescue team lang ang maggalaw sa mga kadaver doon, sir. Sa ngayon, nananatiling undisclosed ang identity o pagkakakilanlan ng 4 na foreign nationals. As to the identities, hindi natin nakuha siya kasi maski yung mga soko and yung mga rescuers hindi ata pinalapit doon sa area or doon sa mga body specifically. Kinuha na ata sila kasi kagabi. Tumawag din yung MDRRMO, yung rescuers nila na may humingi ng assistance for equipment gagaya ng mga hydraulic cutter. Hinanapan natin ng paraan paano maano kasi nga yun yung request ng mga may mga foreign national na nandun. Pero parang na-pull out na nila siya. Hindi pa rin tukoy ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Ayon sa mga saksi, nakita nilang may usok na lumalabas sa eroplano at narinig ang isang pagsabog bago ito bumagsak. Ang US Indo-Pacific Command Public Affairs naglabas na ng pahayag sa insidente. Kinumpirma nito na kinontrata nila ang bumagsak na aircraft para sa routine mission upang magbigay ng intelligence, surveillance at reconnaissance support sa US-Philippine Security Cooperation activities. Kabilang sa mga nasawi ang isang miyembro ng serbisyo militar ng Estados Unidos at 3 defense contractors. Nagpaabot naman ng pakikisimpatya ang Philippine National Police sa mga naapektuhan ng bumagsak na chopper. Ang PNP sa pamamagitan ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ay nagbigay ng buong suporta sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa pag-secure sa crash site at pagtulong sa search, rescue at recovery operations kung kinakailangan. Hinimok din nila ang publiko na iwasan ang mga espekulasyon kaugnay ng aksidente at hayaan ng tamang otoridad na magsagawa ng kanilang investigasyon. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, Monica, ikinagalit ng mga bansang Arabo at ikinagulat naman ng maraming kaalyado ng Amerika ang naging pahayag ni US President Donald Trump hinggil sa plano nitong isailalim sa pamamahala ng Estados Unidos ang Gaza Strip at ilipat ang populasyon nito. Samantala, sumang-ayon naman ang Israel sa ideya ng pagpapaalis sa mga Palestinian mula sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong October 7, 2023 na nagdulot ng matinding takot sa publiko. Maraming Jewish Israeli politicians kabilang si Prime Minister Benjamin Netanyahu
ang nagpahayag ng suporta o pagiging bukas sa plano. Habang inatasan pa ng kanilang defense minister ang militar na pag-aralan ang pagpapatupad nito. Para sa mga Palestinian, ang panukala ay nagpapaalala ng masakit na nakaraan kung saan sapilitan silang pinaalis noong 1948 at 1967 at ituturing nilang bahagi ito ng patuloy na pag-aagaw sa kanilang lupain. Pansamantalang pinahinto ng Korte sa Estados Unidos ang plano ni President Donald Trump na nag-aalok ng mga insentibo sa mga manggagawang federal na voluntaryong magbibitiw bago ang deadline ng Huwebes ng hating gabi. Ipinatigil ito ni Federal Judge George O'Toole Jr. hanggang matapos ang pagdinig sa Lunes. February 10, ito ang balita ni Noel Poliarco. My administration is acting with unprecedented speed to fix the disasters we've inherited from a totally inept group of people and to solve every single crisis facing our country. This begins with confronting the economic chaos caused by the failed policies of the last administration. Ayusin ang umano'y chaos na iniwan ng nakaraang administrasyon. Ito ang isang dahilan ni Pangulong Donald Trump kaya nagpanukala siya na alukin ang mga empleyado ng pamahalaan na mag-resign sa kani-kanilang pwesto. Ngunit nitong nakaraang Huwebes, February 6, ipinatigil ng isang federal judge ang deadline para tanggapin ng mga empleyado ng gobyerno ang alok ng Pangulo. Ang pagpapatigil ay nag-ugat sa kaso na isinampa ng American Federation of Government Employees at ilan pang union sa US District Court sa Massachusetts. Tinatayang nasa 65,000 federal workers ang tumanggap sa resignation program ayon sa White House. Hinikayat naman ng union ang mga miyembro nito na huwag tanggapin ang alok. The message that I have for you is this: do not fall for the scam. Do not resign your job. Stay the course. Let's get this work done. Stand strong. I'm with you. Paliwanag ng Union, hindi legal ang alok at hindi mapagkakatiwalaan ang administrasyon ni Trump na tutupad ito sa kanyang pangako. Pinaalalahanan ng Office of Personnel Management na magiging legal ang separation agreement sa pagitan ng ahensya at ng mga empleyado. Kung hindi tumupad ang administrasyon, pwedeng hilingin ng empleyado na i-rescind ang kanyang resignation. Ngunit ayon sa Sample Deferred Resignation Agreement, nasa discretion lamang ng pinuno ng ahensya ang desisyon kung babaliwalain ang kasunduan at hindi ito pwedeng ireklamo sa kahit anumang paraan. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagliwanag at nagkulay pula ang isang kanal sa isang suburb ng Buenos Aires, Argentina noong Huwebes, February 6 na ikinabahala ng mga residente. Lumbas sa mga larawan at video na dumadaloy ang pulang tubig patungo sa Rio de Plata, isang estuaryong malapit sa isang ecological reserve. Ayon sa mga ulat ng lokal na media, maaaring dulot ito ng pagtatapon ng pangkulay ng tela o kemikal mula sa isang malapit na imbakan. Kumuha na ng water samples ang Environment Ministry upang alamin ang sanhi nito. Ayon sa mga residente, matagal nang may nagtatapon ng toxic waste sa kanal at dati na rin nila itong nakitang may iba't ibang kulay tulad ng dilaw, asul, berde, rosas at may grasa sa ibabaw. Patuloy na nananawagan ng mga residente na mas higpitan ang aksyon laban sa iligal na pagtatapon ng kemikal upang maprotektahan ang kalikasan at kalusugan ng komunidad. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Inirekomenda ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa Land Transportation Office na bawiin ang lisensya ng rider na nakabangga ng kanilang enforcers sa operasyon sa Ortigas kaninang umaga. Ayon sa SAIC, hit and run ang ginawa ng rider kaya hindi na ito dapat payagan na makapagmaneho pa. Ito ang balita ni JP Nunez. Itong
pamunuan ng SAIC ay irerekomenda sa LTO na yung insidente ay patawan na itong motorcycle rider ng yung kanyang i-revoke ang kanyang driver's license. Nagsumite na ng report ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa Land Transportation Office o LTO. Inirerekomenda nila na ma-revoke ang driver's license ng rider na nakabangga sa isang SAIC personnel sa Ortigas kaninang umaga. Sa video na mula sa SAIC, makikita na isang rider ang sinusubukan nilang parahin dahil sa iligal na pagdaan sa busway. Ngunit imbis na huminto, matulin pa ang takbo nito hanggang sa mabangga niya ang isang babaeng SAIC enforcer sa gitna ng EDSA na pumara sa kanya. Bagaman nakatakas ang rider, nahuli rin ito matapos dumaan sa bike lane at nakabangga ng isa pang nagbibisikleta. Nang mahuli ng mga SAIC enforcer, sinabi ng rider na nawalan siya ng preno kaya hindi siya huminto. Kano na yung tumakas ka nga, dito ka kumano. Pinara ka na. Wala na ko na. Anong nawalan? Sa impounding area ang bagsak ng kanyang motorsiklo, na-issuehan ng violation ticket at nasa kustodiya na ng LTO-PCG Investigation and Detection Management Service. Posibleng maharap sa kasong hit and run ang rider dahil sa pagbangga sa enforcer at pagtakas nito. Ayon sa spokesperson ng SAIC at Executive Assistant to DOTR Secretary Jonathan Hesmundo, nakaramdam ng pananakit ng katawan ang enforcer at dinala ito sa ospital. Nakahandaan niya ang SAIC na tulungan ang kanilang enforcer kung nanaisin nitong magsampa ng reklamo laban sa rider na nakabangga sa kanya. Isa yan sa mga anggulong pwede naming pag-usapan para bigyan din ng parang legal remedy kung gugustuhin nung enforcer na magsampa ng anything against doon sa Paalala ng SAIC, hindi pinapayagan ang mga motorsiklo na dumaan sa EDSA busway. May kaakibat itong multa na aabot ng 5,000 pesos hanggang 30,000 pesos, depende kung ilang beses na ang naging paglabag. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi tatanggalin ang EDSA busway. Ito ang nilinaw ni Transportation Secretary Jaime Bautista kasunod ng mga suwestyon na alisin na ito. Sa isang panayam, sinabi ni Secretary Bautista na sa katunayan nakikipag-usap na sila sa kanilang mga consultant para sa planong sa pribado ng busway. Marami rin umano ang nagsasabi na naging epektibo naman ang mga bus stop mula PITX hanggang Monumento. Papayagan ng Commission on Elections sa COMELEC ang warrantless arrest sa sino mang mahuhuli sa vote buying o pamimili ng boto. Kabilang sa tututukan ng Komisyon ng Abuse of State Resources o pag-abuso sa paggamit ng pondo ng bayan para sa politikal na pakinabang. Samantala, tutulong naman ang Office of the Vice President sa laban ng COMELEC kontra vote buying. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Magandang gabi, Dante. Sino ba ang pinapayagang manghuli dyan sa mga maaaktuhan sa vote buying o vote selling? Ito ba yung mga otoridad lang o pwedeng manghuli pati yung mga sibilyan? Magandang gabi, June. Alam mo, partikular na binabanggit ng Commission on Elections doon sa kanilang resolusyon ay yung ating lang mga otoridad ang manghuhuli kapag ka naaktuhan ang isang vote buying. Pero ang paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, kahit sa ilalim ng ating batas ay hindi naman bawal na mang-aresto ang isang individual o itong tinatawag nilang citizen's arrest. Yun nga lang, risky dahil ang paliwanag ng komisyon, lalo na kung hindi walang depensa yung ng aresto doon sa kanyang aarestuhin na isang gumagawa ng krimen tulad ng vote buying. Sa launching ng Committee on Contrabigay ng Commission on Elections o COMELEC kanina,
kaugnay ng 2025 midterm elections. Kabilang sa inanunsyo ng komisyon ang pagpayag nila sa warrantless arrest laban sa mga gagawa ng vote buying at tumatanggap ng pera o vote selling kaugnay ng paparating na halalan sa Mayo. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, kapag naaktuhan ang isang suspect na namimili ng boto o may tumatanggap ng pera, ay pwedeng arestuhin kaagad ng mga otoridad kahit wala pang warrant of arrest galing sa korte. We are empowering you not only to arrest, but in fact, without even warrant of arrest, you can arrest, especially kung yung maa-aresto is caught in flagrante delicto. Caught in the act, ika nga. Nakasaad din sa Section 37 ng COMELEC Resolution number 11104 na inilabas kamakailan lang ng komisyon. Dagdag pa nito, pinapayagan naman ito ng batas at titiyakin nilang diretso kaagad sa kulungan ang posibleng mahuli sa akto. Upang maging mapadali ang pag-aresto sa mga there and then namimili sa mga harapan natin. Alam nga naman tatakbo ka pa sa korte para humingi ng warrant of arrest sa isang taong namimili frontally and directly. Ayon naman sa Department of Justice o DOJ na kasama sa miyembro ng Committee on Contrabigay, natutulungan nila ang COMELEC sa pamamagitan ng case build-up para mapalakas ang reklamo o kaso na maihaharap sa sinumang lalabag sa panuntunan ng poll body. So dito po sa reform na ito, magtutulungan na po yung law enforcement agencies, whether it be the PNP or the NBI, with the prosecutors para po mapalakas po yung mga kaso natin. Pero June, binigyang diin ng COMELEC ang laban sa vote buying ay kailangan ng pakikipagtulungan ng mga mamamayan tulad ng pagre-report sa kanila. Kailangan ho kayo makilahok sa amin. Kami ho, gagawin namin ang kaya namin gawin, but it's not going to prosper without your cooperation. Kabilang naman sa ipipresume o ikukonsidera ng COMELEC na sangkot ang isang tao sa vote buying kapag sa mismong araw ng halalan ay may dalang malaking halaga ng pera, pagkatapos ay may kasama pang campaign materials o sample ballot. May dalang kalahating milyon piso, tiga 100 pa. Buti sana kung tiga 500, tiga 100 pa. Pagkatapos may dalang other election paraphernalia na aresto, presume engage sa vote buying. Kabilang din sa tututukan ng komisyon ang paggamit ng state resources tulad ng pondo ng gobyerno para sa kapakanan, halimbawa ng isang kumakandidato o ng kanyang mga kamag-anak. Inihalimbawa ng komisyon na marami na silang kinasuhan at diniskwalipika dahil ginamit ang pondo, makinarya ng gobyerno para sa pansariling interes sa politika. Yung private na pera, pondo, nakakagalit na nga yun eh. Eh paano kung public na pondo ang ginagamit? Mas nakakagalit yun. Sa atin yun eh. Hindi naman kanila yun eh. Samantala, inihayag naman ni Vice President Sara Duterte na tutulong sila sa COMELEC para labanan ang issue ng vote buying. Ito ay sa pamamagitan ng information dissemination sa publiko. Ang vote buying ay isa sa kinukonsidera ng COMELEC na kanser sa demokrasya ng bansa. Isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. June, ikinituwa naman ng Commission on Elections ang naging pahayag ng pangalawang Pangulo hinggil dito sa kanilang pagtulong sa komisyon laban sa vote buying. Ang paniwala ng COMELEC ay malaki ang maitutulong ng OBP sa kanilang laban dito nga sa pamimili ng boto. At binigyang pang diin ng Komisyon Juno ang vote buying ay hindi naman mangyayari kapag wala daw nagbebenta ng kanilang mga boto. Ang sinasabi ng COMELEC, it takes two to tango. Ibig sabihin, walang hindi mangyayaring may mamimili ng boto kapag wala namang iisa sa ating mga kababayan na ipagbibili ang kanilang boto katumbas lamang ng isang maliit
na halaga ng pera. At maisingit na rin natin, Juno, sa darating na Tuesday ay umpisa na ng campaign period ng lahat ng mga national candidates sa buong bansa. Ibig sabihin, yung mga tumatakbong senador at party list. At sa Tuesday din ay magsasagawa ng Oplan Baklas ang COMELEC sa lahat ng mga campaign poster na illegal o yung mga hindi nakalagay sa tamang paglalagyan o yung itong tinatawag na mga common poster area ng COMELEC tulad na lamang sa mga kawad ng kuryente o kaya sa mga puno na inilalagay yung mga campaign material ng mga tumatakbo nating mga kababayan. Yaman nating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Ibig sabihin yan, Dante, sa darating na Martes, pag-drive natin along EDSA, mawawala na yung naglalakihang billboard doon ng mga personalidad na tumatakbo. June, sinasabi dito ng COMELEC, depende. Kapag yung pinaglalagyan ng billboard ng mga kumakandidato ay nasa private property, ay mayroon ng desisyon kasi dyan ang Korte Suprema na hindi po pwedeng baklasin kapag nasa pribadong mga pag-aari. Nakakabit ang mga campaign material, poster, pero kapag nasa pribadong pag-aari, yung mga poster na yan, ay maaari po yung baklasin ng Commission on Elections dahil maituturing na yan na illegal tulad doon sa mga poste ng kuryente, kawad ng kuryente at sa mga puno. June. Baka sinasabi mo, Dante, publiko, hindi sa pribado, baka na-interchange lang. Pero yung sinasabi natin, halimbawa sa mga billboard, Dante, sa mga billboard, private yun, di ba? Anong patakaran ng COMELEC dyan? Yes, John, kung sa private, yung mga billboard ay hindi pa rin siya babaklasin ng COMELEC dahil yun nga, mayroong kautusan ang korte na pagka nasa private property, yung billboard, kahit na oversize yan, ay hindi pa rin nila aalisin dahil ipinagbabawal nga ng ating Korte Suprema. So yun kasi ang nagiging ruling, kung di tayo nagkakamali, noong nakaraang 2022 elections, may isang kaso dyan kung saan dyan sa Visayas na yung campaign material ay nasa private property ay hindi pinabaklas o ang desisyon ng Supreme Court ay hindi po pwedeng baklasin. So dito sa EDSA, June, kapag nasa private property naman nakakabit, inaasahan natin na hindi yan kasama sa babaklasin ng COMELEC sa darating na Oplan Baklas nila sa February 11 kung saan magsisimula na officially ang campaign period para sa ating mga national candidates. June. Okay, maraming salamat, Dante Amento. Muling ipinaalala ng Commission on Elections sa League of Province of the Philippines ang mga exempted na ayuda ngayong nalalapit na ang halalan. Ayon sa COMELEC, paraan ito upang hindi matigil ang pagbibigay ng serbisyo ng local government units sa ating mga kababayan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Magkakampanya na sa February 11, pero ang prohibition sa mga social services sa March 28 pa. Pag pumasok naman yung kampanya po ninyo sa local. So, wala pa pong prohibition pagka nagkampanya na yung mga national candidates sa February 11 because the law provides. Sa susunod na linggo na magsisimula ang pangangampanya ng mga nasa national position at March 28 naman sa lokal na posisyon. Kaya naman bago sumapit ang election period, muling ipinaalala ng Commission on Elections sa isinagawang 7th General Assembly ng League of Province of the Philippines o LPP ang mga ipinagbabawal sa pamamahagi ng ayuda. Ayon sa COMELEC, 10 araw bago ang halalan, bawal ng mamahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, Ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP, Pangtawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at tulong sa panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Hindi naman kasali rito ang pamimigay ng medical at burial assistance at ang ayuda sa oras ng kalamidad. Kaya panawagan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa mga lokal na pamahalaan na hihingi ng exemption sa ayuda na maging specific sa kung ano ang proyekto, kung magkano at saan galing ang pondo, sino ang benepisyaryo at kung papaano ito ipatutupad. Amin na po gusto na natin masigurado na kahit paano, ayaw man din, ayaw nyo rin naman naaabuso ang distribution. Kung sa probinsya, nang hingi kayo sa amin, paano na pag binaba nyo yun, na-download nyo sa mga local government unit
katulad ng municipalities and barangays. And therefore, yun po ay protection natin para naman hindi nagagamit talaga sa pamumulitika ang ating po mga ayuda o yung mga programa. So yung mga regular programs and projects, kailangan makunan talaga ito ng COMELEC exemption para tuloy-tuloy pa rin ang delivery ng services even during the time of campaign period and also during election. Sinabi pa ni COMELEC Chairman Garcia na kahit automatic ng exempted ang mga continuing project at program, mas maganda pa rin anya na maihingi ito sa kanila ng exemption. Hindi ko po kayo pahihirapan at hindi rin po tayo magtatalo doon sa bagay na yan because we should be open-minded sa mga ganitong bagay. We honestly believe in your good faith and therefore we will not have a problem when it comes to the implementation so long as you will make a report naman, periodic report to the Commission on how the program was implemented by the LGU. Samantala, ipinasubok din ng COMELEC sa mga dumalong gobernador kung papaano gamitin ang Automated Counting Machine o ACM na gagamitin ngayong 2025 midterm election. Ipinaliwanag din ng COMELEC ang katangian ng mga bagong makina at ang pagkakaroon nito ng transparency sa resulta ng botohan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iprinisinta na ng liderato ng Philippine National Police ang kanilang 100-day security plan para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ayon kay PNP Chief, Police General Romel Francisco Marbil, prioridad dito ang pagde-deploy ng karagdagang tauhan sa mga lugar na natukoy bilang election hotspots o areas of concern, maging ang pagsasagawa ng checkpoints at pagpapaigting ng intelligence operations. Magpapatuloy din ang pagtugis sa mga miyembro ng private armed groups, mga wanted persons at paglansag sa loose firearms. Prioridad anya ng PNP na masiguro ang mapayapa, ligtas at patas na halalan sa darating na Mayo. Kasabay ng paghahanda sa halalan, hindi naman daw pababayaan ng PNP ang kanilang kampanya laban sa krimen, iligal na droga at terorismo upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Nagsimula nang magbiyahe papunta sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang ikatlong batch ng mobile kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD, hihiling ng dagdag pondo ang kagawaran para mapalakas ang disaster response nito. Ito ang balita ni Mia Alonso. Ihirit kami ulit pagdating ng budget season na sana madagdagan ulit yung mga budget namin for capital expenditure para makabili kami ng equipment. Dagdag pondo ang hihilingin ng Department of Social Welfare and Development para makabili ng dagdag gamit sa pagresponde sa mga nasalanta ng mga kalamidad sa bansa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, isa ito sa kanilang plano sa susunod na budget season. Lagi pag DSWD, puro grants yung binibigay. Tama naman, yun yung ayuda at tulong pinansyal sa nangangailangan. Pero para madala natin yung tulong, kailangan natin ng equipment. Dagdag pa ni Secretary Gatchalian, ang proyektong kanilang ilulunsad gaya na lang ng mobile kitchen at mobile water treatment ay paghahanda para sa darating na bagyo o disaster, maliit man o malaki. Kasi kung matatandaan nyo, ang napapansin lang minsan yung malalaking sakuna, pero everyday may sunog. Minsan meron tayong mga flash floods. So lahat to magagamit maliit o malaki man na sakuna. Sang-ayon naman at suportado si Senator Joel Villanueva sa inisyatibong ito ng ahensya. We're very happy and proud of this development, and I think unti-unti yung mga kasamahan natin sa legislatura, nakikita nila na ito yung mga magagandang proyekto na dapat pagtuunan ng pansin. Samantala, ngayong araw ay formal nang inilunsad ang ikatlong batch ng mobile kitchen. Kasama ni Gatchalian si Senator Villanueva sa pag-inspeksyon sa bagong disaster response mobile vehicles at iba pang equipment. Uminom pa ang 2 opisyal sa bagong mobile water treatment vehicle na ide-deploy rin sa mga rehiyon. Ayon sa DSWD, ang mobile kitchen ay ipadadala sa iba't ibang mga designated evacuation centers sa mga rehiyong apektado ng kalamidad upang makapaghatid ng mainit at bagong pagkain sa mga nasalantang komunidad. Ang 16 na bagong mobile kitchen ay nagsimula ng magbiyahe patungo sa iba't ibang lugar sa bansa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Totoo ang West Philippine Sea. Ito ang binigyan diin ng Philippine Coast Guard matapos sabihin ng isang mambabatas na kathang isip lang ito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. I think what the president really wants to say is that the current administration, together with the support of the Congress and Senate, is to modernize the Philippine Coast Guard. No? Pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Coast Guard, ito ang ibig sabihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela. Kaugnay ito ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang press conference nitong Huwebes na walang kakayahan ng Pilipinas na paalisin ang barko ng China sa West Philippine Sea. Ito ay dahil walang mga aircraft carrier, destroyer, frigate at submarine ang Pilipinas para itulak ang mga barko ng China palayo sa ating teritoryo. Ayon kay PBBM, kung palakihan at paramihan ng barko, malayong-malayo tayo sa China. Ito rin anya ang isang dahilan kung kaya inaprubahan ni PBBM noong nakaraang taon ang acquisition ng 5 pang 97-meter vessel mula sa Japan at 40 fast patrol craft mula sa bansang France. But again, what the president just emphasized yesterday is that despite of our capability now, it would still need much more modernization and acquisition for the Coast Guard to be more capable. Binueltahan naman ni Commodore J. Tariela si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa kanyang pahayag kamakailan. Nakathang isip lamang ang salitang West Philippine Sea. Ayon kay Tariela, nanghihikayat lang ng pagkakabahabahagi sa mga Pilipino ang mga ganitong pahayag. Ito ay hindi kathang isip lamang. No? There is no reason for us to label this as a kathang isip kapag bigay na maling impormasyon sa ating mga kababayang Pilipino. Ito mga ganitong statement, it divides and it confuses the Filipino people kung ano talaga at nasaan ang West Philippine Sea. Ayon kay Commodore Tariela, may basihan ang Pilipinas sa pag-angkin sa West Philippine Sea na naaayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Isinasaad nito na nag-e-extend ang karagatang sakop ng Pilipinas sa 200 nautical miles bilang exclusive economic zone ng bansa. Pinatototohanan din ito ng bagong batas na ipinasa ng Kongreso na Philippine Maritime Zones Act, kung saan naging bahagi mismo ang mambabatas. Sometimes nakakalungkot kasi bilang mambabatas, bilang isang Pilipino, alam natin na ang West Philippine Sea talagang para sa Pilipino yan eh. At kung kinikilala mong Pilipino ka, sabihin mong kathang isip lamang yan. Diba? Ang sabi ko, it's an embarrassment para sa pamilya mo. How can you be able to convince ang ating mga kabataang Pilipino na ipinaglalaban mo ang West Philippine Sea kung ikaw mismo nagsasabing kathang isip lang? Kahapon, nagkomento si PBBM sa pahayag ni Marcoleta at sinabing nagbibigay lang anya ito ng kanyang opinyon lalo na ngayong darating ang eleksyon. So, he's a candidate, so he has to grab headlines, di ba? Ever talking about him na. magaling talaga siya sa ganyan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Excuse para kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang hindi pagtalakay sa Senate plenary ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit naman ni Senate President Francis Escudero na wala silang kaukulang oras para sa impeachment case bago mag-adjourn ang sesyon. Sinagot din ni SP Escudero ang buwelta ni dating Senador Franklin Drilon na pagbubukas ng special session sa Senado bilang remedyo. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. They could have said doon sa actual plenary during that time. Kasi naka-plenary sila di ba? From 5:30 to 7 p.m. Pwede nilang sabihin na the complaint was transmitted and we have it in cognizance na. Kumbaga, nasa kanila na yung jurisdiction.
May mandato ang Senado na gawin ang tungkulin nito na mag-convene o tipunin agad ang impeachment court. Ito ang sinabi ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas matapos hindi matalakay sa Senate plenary ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng mambabatas, maaari anyang agad na natalakay sa nalalabing oras ng plenaryo ang mga rules na gagamitin sa impeachment trial. I think yung sinasabi nung matransmit na ng 5:30 p.m. sa Senate yung impeachment complaint, and they have to go through the process ng pag-check ng red signatures, etc. Actually, na-comply naman namin lahat yun. So I think it is just an excuse of the Senate not to tackle the impeachment complaint na na-transmit sa kanila. Nauna na ring naglabas ng pahayag si dating Senador Franklin Drilon kaugnay ng prosesong dapat ginawa ng Senado pagkatanggap ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, dapat isama ng Senado sa agenda nito ang impeachment complaint upang mai-refer o maisangguni sa impeachment court. Ito ay dahil hindi nga makaka-aksyon ng Senado dito pagkatapos mag-adjourn ng sessions. Ngunit kung nai-refer ito, maaari nang umaksyon ng Senado bilang impeachment court hiwalay sa pagiging legislative body nito. Sinagot rin ito ni Senate President Francis Escudero. Giit ng mambabatas, wala silang kaukulang oras para talakayin ang impeachment case bago mag-adjourn ng sesyon ng Senado noong Miyerkules. Muli rin itong tiniyak na tatalakayin ito sa pagbabalik ng mga sesyon sa June 2 matapos aprubahan ang impeachment rules. Ngunit nagbigay rin ng rekomendasyon si Drilon upang umusad ng impeachment case sa Senado. Remedyo anya dito, maaaring magpatawag ang Pangulo sa Kongreso ng isang special session para magawa ng Senado ang constitutional duty nito na umakto bilang impeachment court upang litisin ang ikalawang Pangulo. Dagdag pa ni Drilon, ang pagtawag sa Kongreso para sa isang special session ay tanging karapatan ng Pangulo na hindi maaaring questionin maging ng Korte Suprema. Kinuwestiyon naman ito ni Escudero at tinanong kung ano ang problema at ano ang mayroon para remedyohan. Aniya, susunod siya sa batas at legal na proseso, hindi liliis dito at itatrato itong gaya ng ibang impeachment case. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala na ng unang kaso ng measles rubella ang probinsya ng Capiz ngayong taon. Ayon sa Provincial Health Office, ang pasyente ay isang 1-year-old male mula sa barangay Tanque, Rojas City. Nitong February 3, lumabas na positibo ang pasyente sa measles rubella immunoglobulin antibodies test na isinagawa ng Research Institute for Tropical Medicine. Nasa ospital pa ang bata at patuloy pang nagpapagaling. Inalerto naman ng provincial government ang mga LGU na magsagawa ng vaccination at information campaign sa kanilang nasasakupan. Karaniwan sa mga bagong panganak na sangkol ang nakikitaan ng butas sa puso or arterial septal defect. Ito ay isang uri ng congenital heart disease. Ngunit madalas hindi agad napapansin ang kondisyon na ito dahil karamihan sa mga pasyente ay walang maagang sintomas. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang mga puso po natin ay nagde-develop from the very start. So sa umpisa pa lang po, dapat po inaalagaan na nagbubuntis yung kanilang sa sinapupunan ang puso ng bata. Ang atrial septal defect ay isang uri ng congenital heart disease na maaaring magdulot ng malalalim na problema kung hindi maagap na matutuklasan. Ayon kay Dr. Aurelia Leus, isang pediatric cardiologist na Makati Medical Center, madalas itong matagpuan sa mga sanggol at karaniwang hindi agad napapansin dahil walang malinaw na sintomas sa simula. So yung atrial septal defect ay isa sa mga tinatawag naming congenital heart disease. And yung congenital heart disease, merong mga klase na at birth
very serious na, meron namang hindi masyado. So itong atrial septal defect, part of the non-cyanotic o hindi nangingitim na bata, so hindi masyado siya napipick up kagad, hindi rin masyadong serious. But kung mapabayaan, it then becomes serious. Yung atrial septal defect or butas sa taas na bahagi ng puso. Marami ang nag-aakala na hindi seryoso ang kondisyong ito. Ngunit dagdag pa ni Dr. Leus, ito ay posibleng magdulot ng mga problema sa pressure ng puso kung hindi mabibigyan ng pansin. Usually kasi yung pressure sa puso, yung sa taas na bahagi ng puso, hindi masyadong mataas. So yung mixing hindi masyadong malimit, hindi masyadong heavy, hindi masyadong masama. Unlike the other butas. At ang atrial septal defect kasi usually isolated. So yun lang. Kung ang depekto sa puso ay a combination of several, may butas na, may masikip na ugat pa, or may kulang na ugat, lalo na kung nangingitim ang bata, mas serious yung defect. So itong atrial septal defect, malimit na miss at nakikita, nagiging simptomas pag matanda na ang pasyente. Kaya mahalaga ang regular na pagsusuri sa kalusugan ng puso, lalo na sa mga bata. Ang maagap na pagtuklas sa mga kondisyon tulad ng atrial septal defect ay maaaring magbigay ng pagkakataong mailigtas ang buhay ng bata sa hinaharap. At para sa iba pang impormasyon ukol sa atrial septal defect, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 7 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po. Feeling down? Bakit hindi mo ayusin yung posture mo? Baka sakali gumanda yung mood mo. Alam nyo ba na may epekto ang tamang postura sa ating mga mood? Alamin po natin. Ganito yan, kapag nakayuko ka o nakaslouch, nagsasend ito ng signal sa utak mo na parang pagod o stress ka. Kaya minsan kahit okay naman yung araw mo, bigla kang nagiging low energy o parang nalulungkot. Pero kapag tumayo ka ng tuwid, chest out at chin up, nag-activate ang feel-good hormones tulad ng serotonin at endorphins. Ang posture na confident ay nagsesend ng signal na, hey, I'm in control. Kaya kahit bad vibes ka kanina, biglang gumagaan ang pakiramdam. May studies pa nga na nagsasabing ang power posing, halimbawa, nakatayo ka na parang superhero, ay nakakatulong sa pag-boost ng confidence at mood. So, hindi lang ito trip-trip. May science talaga sa likod nito. Ngayon, kung may natutuhan kayo, ishare mo na to sa mga kaibigan mo na laging naka-slouch. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Na ito naman po ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Biyernes. Happy weekend na kaagad. Hinggil po ito sa plane crash dyan sa Mindanao. Naku po, sabi ni, sino ba nagsabi niyan? Teka lang. Si BUT ba? Beauty. Parang beauty, oo. Yun. Naku po, napapadalas yata aksidente ng mga sasakyang panghimpapawid. Alam mo, may oras pa ba? Very quickly lang, may nabasa ako. Baka daw may kinalam, hindi naman tayo scientist, no? Pero magnetic force daw kasi ng mundo, apparently may konting changes. Oo, so maganda this weekend, kung walang gagawin yung ating mga kasangbahay, no? Baka pwede nilang pasahin yan kung ano yung connection, kung meron man. Magnetic force. Sabi naman ni Melski, nakakabahala naman ang military equipment ng USA. Ilang araw na sunod-sunod may crash sa kanilang asset. Sabi ni Melski yan. May intelligence, si Melski. May sarili siyang intelligence. Sabi niya si Melski lang Salamat po. Shout out sa ating mga kausi. Gaya po ni Rogelio Firaer, Estrella Suyu at Romel Delfin.
Gayon din kina Ninfa Porcal, Emilio Magahin at Ireneo Padre. Samantala, narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 20:5 na nagsasabi, "Payo sa puso ng tao ay parang malalim ng tubig, ngunit iibigin ng taong nag-uunawa." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.